Chapter 12, verse 51, ingon gid si Jesus, nga do you think I have come to bring peace to the earth? Naghuna-huna ba kamo nga niani ako aron maghatag og kalinaw sa kalibot? No, I have come to divide people against each other. So, ano panahon na murag lahi, murag negative no ang gisulti ni Jesus? Which is true. Nga, nianhi siya to divide people against each other. Why? Kung iyang itudlo na ang bag-ong pagtulunan nga sukwahi sa daan nga natun-an sa mga tao, it can divide people's understanding and people's kanang ang tawag ana decision. So I have come to divide people against each other. Sumunang na ay mga bangi about doctrines, about principles, about choices, about priorities, na ay mga pagbangi. So, yun din from in verse 52 sa Luke chapter 12, from now on, families will be split apart. Unsay hinungdan nga mabahin ang family? Because this is family test. So, taong ni Lord, kung kinsay membro sa pamilya nga nidapig sa pag-alagad sa Ginoo, nidapig sa pagtuog, pagsalig, pagdaig sa Ginoo, nidawat sa pulong sa Ginoo nga gipadangat sa matag usa nato. Kay ang karaan ilisan og bag-o. Na Old Testament, na New Testament, na ibagong pagtulunan. Alo, mo na ang isa nga factor nga naay pagkabahin-bahin sa family about doctrines. I have come to divide the families. The families will be split apart. 3 in favor of me. Ang tulo ka membro sa pamilya mupabor si Ginoo, mupabor ka na ko, and 2 against. Ang duha mo supak. So naay family test, naay pagbangi, naay fraction, naay negative. Say na. Or 2 in favor and 3 against. Or balihon, ang duha favor sa Ginoo, ang tulo against. Or ang tulo favor sa Ginoo, ang duha against. So family na kanina. How much more sa relatives? How much more sa community? Divided good? Usahay, or mostly. So muna nga, usahay, ang uban nagakapandol. Why? There are conflicts in the family. Tanan Bible characters, halos na ay problems. Diba? Kang Sarah, o kang Abraham, nagka-conflict because dito nagsugod kang Hagar. Kang David, nag-conflict because dito nagsugod kang Bathsheba. So na ay mga conflict. So to from now on, families will be split apart, magkabahin. Because of Jesus' teaching. Tungkol sa pagtulunan ni Jesus. Kaya uban dili na gusto bag-o, gusto nila itong karaan. Remember, kung gamito na itong karaan na cellphone, di kita kagamit og internet. Kung gamito na itong karaan na plansa, mag-ugtas ta, pamaulan ta, hasol kay sanan, bugat pa kay sanan, mahugaw pa imong sanina kay manglupad tong mga maglupad tong abo sa uling. So, naay bag-o na din imo rang ipansak sa kuryente o di na ka maghaling-haling, di na matagtauran mo init na din na makaplansan na din na ang bag-o di na ka magsag-og pa, magbaktas o pila ka lakang baktason, pasan-pasan sa imong galon o balde magsag-og. Once na kay water connection, tuyo ko na lang ang gripo, mo ng bag-o. Ang bag-o is sayon. Ang daan, hasol, bugat.
So muna na gibag-o ni Lord. Apa rin siya, families will be split apart because of the new teaching that Jesus presented. Nga mao ni, it's no longer law, it's God's grace. It's the grace of the Lord. Dili ang balaod kundi ang grasya sa Dios. Kibugat daw ang balaod apan gaan ang grasya. 3 in favor for me. So nag-ingon ito, dili tanan membro favor sa Ginoo mga lagad. Ang uban dili, so dili. Wala inigsimba. Salamat og ang tanan mo uban gid simbahan nga naikalipay uban subad uban na pugos lang. Ngano man kining bersikuluhan nagpadayag. Inig panahon sa Domingo. Pila ka buo. Membro sa pamilya nga naay kalipay nga moadtog simbahan. O naabot simbahan na pugos lang. Yan ay uban gay pugos lagi na. Uban i-bribe pa sige man nagtagsimba mo ato tag Jollibee sa putad niya mag-shopping ta sa pud diha manglaang ta. Napay uban i-bribe para lang gid ang signo. And you know, this is so sad before the Lord. Magulang ginutan-aw ato ang Ginoo nga. Pero birthday or any party na bisag dili nimo so apurahon mag-una-una pa. Hello? Diba? So God is watching us what are our priorities. Unsa gid ang atong mga priorities? And most of the people like to go to heaven. Gusto jud og langit. Pero ang tikang pangog langit wa diha makita. Ba lang desire pero ang action wala ni uyon sa gitinguha gi-desire. So ipadayag na jud. O kitang tanan makarelate ana. Kung duha mo isara ka nagalagad alaalag og 5 kay 5 man 3 in favor of me, 2 against, or 2 in favor of me and 3 against. So naana nga ang kadto nakabalos ka matuuran mag-ugtas og pray, mag-ugtas og kanang kining dasig nga mong simpa na tapang mata na mo diha. Pagkaon na mo pagligo na pagtutbrush na mo kay adto tag simbahan. Kabalo si Lord. Kinsay members sa family ang pabor sa Ginoo. Iyas Ginoo, nay kasibot nay kadasig sa Ginoo. Kabalo si Lord. Every Sunday gina-check na ni Lord, ginatan-aw na ni Lord. Siya ba atong choice? No, ang Ginoo dili nato pilion. Nga gusto tag langit. Murag hindi ironic kabaliktaran. Dili na ba pwede nga i-replacement, na i-substitute, na i-representative. Ikaw gid mismo, kita jud mismo mag-atubang sa Ginoo. Kaya dili pasabot na doktor imong papa, doktor na pud ka. Kinanglan mo eskwela jud ka. So family test na ay fraction, na ay pagbahin-bahin, no? Na ay mga disputes or mga paglantugi. Ang duha batok, ang tulo pabor sa Ginoo. O kinsa pud ka ni unsa man ang mga possibilities? Let's proceed to the next slide. So gisumpay, father will be divided against son. Ang amahan tugi batok sa iyang anak, and son against his father. Ang anak makigbatok sa iyang papa. For example, ang anak nakabalos ka maturan pa dili lagi na mo ni mo na ay pagsabok-sabok diha. Kay una ko na tao nimo. Ang amahan pud nga nakabalos ka maturan, walihan pud ang anak. Ingon pud ang anak, ayaw na ko gilabti pa. Kay na anak ko ikaw galing mo desisyon. That's the possibility. Father against son,
or divided, babae bato sa anak. And son against his father, mother against daughter. Ang mama batok sa iyang anak na babae. And daughter against mother. Gisay-say na naon sa possibilities. Kung dili na, ikalilong, naadyo na ron. Naadyo na ron. Una, gipadayag na. Gisulti na ni Lord na naadyo na. O kabalo si Lord, kinsay nakid, kinsay nangusog, nga madala na tos Ginoo na sila. O kinsay birahonon. Kinsay kabira. O kinsay birahonon. Bulahan ng ikaw mo bira kaysa ikaw birahonon. Hello? Diba? Bulahan tong ikaw mo bira kaysa ikaw birahonon sa pag-alagad sa Ginoo. So klaro na mother-in-law against daughter-in-law, mother against daughter, and daughter-in-law against mother-in-law. Naana ang family test. Muna nga, atong sabton nga, ang tanan ipadayag na ni Lord. O dili ta maluya, dili ta ma-discourage kung ingana kabugat ang atong pagbira, bugat gid birahon. Bugat birahon. Hello. Bugat kay birahon. Kay balik-balik kag pamukaw, balik-balik ka og istorya. Murag sirang plaka. And that's a family test. Kabalo si Lord, kinsay, birahonon o kinsay, niguyod. Ikayod para ang imong pamilya. So, gidayag na. Let's proceed to the next slide. Okay. Famine test. Kinipod sa kawadun, kalisdanan. Famine test, it means nihit ang pagkaon. Nihit na ay huwaw. So, Genesis chapter 41 verse 54. Sa famine test, mo beg ba ka or mo buy? Magpakiluoy ba ka, magpakilimos ba ka, or mo palit ba ka? Na mga panahon nga kitang tanan mo agad jud ani. Walay taong mo escape ani. Bisan pag naa sa kadagaya. Na ipanahon nga sinapit sa Lord sa tao ang famine test. So the 7 years of famine began, just as Joseph had predicted. So kag isulti naman ni Joseph, sumala sa interpretation sa damgo ni Parao. So ang damgo gipadayag didto sa hari sa Egypt nga mauna, ug ang interpretation gikan sa katawan sa Ginoo. Ug ang solusyon gikan gyapon sa katawan sa Ginoo. Apan ang panalangin para sa matag-usa. Hello. So the revelation through dreams gihat dito sa Egypt. Through Pharaoh. But the interpretation is coming from God's side. And the action for that thing nga masulbad is gikan gyapon sa katawan sa Ginoo. So muna nga, we must have the mind of God, we must have the connection from God so that we can be the solution of the situations na mahitabo. Dili lang taigo magsigig huna-huna, but we can be a solution. Gi-reveal na Lord na revelation. Gusto ni Lord nga na solution, and mahitabo lang ang solusyon kung naay right action. So kung ikaw lang kabukon ako sige mong tabi-tabi, walay steps to solve it through action. Wala gihapon. So nga na dili enough nga nakabaluta pero wala tay buhaton. Dili enough. Kay murag inani, daghan kay kag cooking recipe. Pertinan sigurong punoa. Pero wa jud kay luto bisag isang buok. Proud na kay mga books about different kinds of
Minyo nga lutuon, pero wa jud kay naluto bisag isang buok. Dagan kay tag knowledge about the Bible, but we don't have the action. Utay nga sa no? Be doers of the word, not hearers only. Kinahanglan mo buhat kuno ta sa buluton si Ginoo dili lang tigpaminaw. Kay kung igo lang ta tigpaminaw wala tay nabuhat, wala tay achievement. Wala tay achievement. So, the famine test was so alarming. Umatod pa, tanan gyud all surrounding countries affected. But throughout Egypt, there was plenty of food. Nganong daghanan plenty of food sa Egypt because of Joseph. Ang pag-interpret ni Joseph sa dream, gitagaag action. Bisan uban nga mga Egyptian na reaction siguro og sina. Ano si Joseph ingato, nahumot na din si Joseph ni Pharaoh. May mga panahon nga layo ta sa kasing-kasing sa katao. Apan moabot ang panahon nga humot ta sa kasing-kasing sa tao because we are a solution. We help solve the problem, not add problems. Nganong daghan pagkaon sa Egypt? Because of Joseph. Joseph's wisdom. He interpreted the dreams of Pharaoh. So bisan na ay kalisdanan, na ay kahuwaw, kung na ay mag-interpret o mo-take action, masulbad ang problema. So let's proceed to the next one. So when Jacob heard that grain was available in Egypt, kaya sa Egypt romanggid na dito ang pagkaon because of Joseph. Kaya kung wala pa si Joseph ato, patay tanan tao. Kaliwat ni Joseph, kaya mamatay maging ang tao walay pagkaon. Matay ang tao walay pagkaon. Pila ka days lang, nga walay pagkaon, patay ang tao. 7 years ba yan? 7 years. 7 days walay kaon, kaya pa siguro mag-fasting. Kaya gani ni Moses, 40 days and 40 nights, isa ka bulan. Pero kaya niya, kaya ang presensya sa Ginoo. Proglayo to sa Ginoo, na. Mag-alindasay na siguro sa kagutom. Diba? So pagkadungog ni Joseph na ay pagkaon na available sa Egypt, he said to his sons, "Why are you standing around looking at one another?" Ingon si Joseph sa mga anak, kanuman taon, na nagbarog rabo diha, nagtinan-away ramo. Masulbad ba ang kagutom? Atong problema kung magitinan-away lang, wala action? Dili pwede. So I have heard there is grain in Egypt. Nadunggan, ingon ni Jacob, nadunggan ako na ay pagkaon sa Egypt. Na ay ilang supply. Wa siya kabalukin sa hinungdan. Ganun na i-supply sa Egypt. Wa siya kabalo iyang anak. Naka-recover na si Jacob sa kamingaw sa iyang anak. Pila na ba katuig? Almost 20 years na wala sa iyang pananaw si Joseph. Kaya ingon lagi sa iyang mga anak na very bad palihon. Namatay na si Joseph, gikauna sa mga nap o gani. Ngunit mailhan. Ang coat, colorful coat ni Joseph. Natusna na sa dugo. And that represents the blood of Jesus nga gished. Sa blood. Gished. So go down, ingon si Jacob, go down there at tumo dito and buy enough grain to keep us alive. Otherwise, we'll die. So at tumo dito sa Egypt. Pagpalit mo og igo-igo nga para kita mabuhi sa ato pa na ay tinapigan si Jacob, dili gastador. Bisag famine na naapa siya'y savings. Ang uban hudta na. Importante kabalutan na atay savings na atay na tapigan nga panalangin nga gihatag ni Lord sa atoa. Panahon nga na ay kagipitan natay makuha. Ito, palit ka, mangayo, magpakilimos mo dito.
during famine test, pakilimos pa ta or mo palit. Dili bita ka kapalit kung wala tay gitigom. Wala tay savings. Dili pwede nga, hala, grabe na kitang order sa Timo, sa Shopee, Lazada, o sa panagdiha. Bisag daghan na kaitag. Mga ingana, kay gusto ta nga, ikaw nga, daghan na kitag butang. Pero pag abot sa kagutom, di na mahimutang. Hello? Mga dili, pwede nga, super abundance ta. Kinanglan kung pili atong daily, less than ang atong budget, dili kay over ang atong budget sa atong daily rate. Atong budgeton ang blessing ug ayo para dili ta magka lisod. Para makapasar ta sa test ni Lord. So to buy enough grain to keep us alive, pagpalit mo og igo-igo nga atong makaon para mabuhi ta kay kung dili mo palit, dili mo anto, di mo palit, mga matay jud tas kagutom. So makita nato no nga naay wisdom si Jacob, liwat gid si Joseph sa iyang papa. Naay wisdom for savings, wisdom to look for the future. Kaya kung di ta maguna-una sa atong future, remember, ang atong ugma daghan kaysa karon. Ang karon na jud, ang ugma perting daghana. So muna, ingana siya nga principle. Look for your future. Ay sige gasto karon sa gasto nga dili nang ta dapat. Napit na ang New Year. Zato, grabe. Kinanglan tanang prutas ang paliton. Tanan lingin nga prutas. Kaya ron panalanginan ka. Wa, Diyos Bible, ingos Biblia. Ang panalangin na diha sa pag-obey ni Lord. Wala gid siya ingon nga mag-collect kita ng prutas. Tanan nga prutas nga lingin-lingin. Imo dyan lang kulatahon. Wala siya nag-ingos Lord, anak. I-collect ang word of God and obey them and you will be blessed. Muna ingon ni Lord. It's not about collection of fruits, circle fruits. It's about collecting the promises of God and obey them. Hello, let's proceed to the next one. So Joseph's 10 older brothers went down to Egypt to buy grain. Agoy, nagpanon ang napulog kay Exon. Kaya 12 ba tayong anak? What naman si Joseph? So si Benjamin ang ipabilin. Ang manghod ipabilin. Oh, nagpanon ang napulog ka? Anak ni Jacob. Kay arong tagsa-tagsag pastan. Tagsa-tagsag pastan. Para nga naa sila ikasustain sa ilang panginanglan. Diba? So, Joseph's 10 older brothers went down to Egypt to buy grain. Lugsong sila sa Egypt. Egypt means black. Pharaoh means big house. Egypt means black. Dapit nga ngit-ngit. In the spirit, ngit-ngit. In the spiritual realm, ngit-ngit siya. Ang totoon sila. Wala sila nasayod. Ang ilang daog-daog. Ang ilang daog-daog, ang ilang giingon na patay na. Pagkadako na sa posisyon dito. Dako na kay granggo. Diba? So, muna nga, dili gid pwede nga mahibutang kontrabida kay maot jud may nang side ka sa bida or bida ka. But Jacob wouldn't let Joseph's younger brother Benjamin to go with them. Di ginusugot si Jacob nga ibanon si Benjamin. For fear some harm might come to him. Kaysa basi unsa mahitabo ni Benjamin. Sa ato pa ang napulo murag ibahog. Madungon man to. Ang palangga kay ni Jacob, si Joseph man si Benjamin. Ang iya pa yung palangga, buoy na, nagpalayo niya.
Pero maay katuyuan sila na mga panahon nga ang pinakato sa tong kasing-kasing ipaluyo ni Lord kay maupoy magpaduol des Ginoo magpaduol sa kasulbadan sa mga sitwasyon nga may tabo sa kalibutan. Una usay dapat mo let go ta sa ipalit go ni Lord. Amen. Dapat mo let go sa ipalit go ni Lord. Kaya nga naman, God has a better plan than our plans. So my thoughts are not your thoughts. And my ways are not your ways. To be close all the time, humanly, sometimes it cannot be a great help. Kaya usay, magpalayo sa ka dito sa layo, na dito ang katumanan sa mga pangandoy nga diin atong gitinguha para sa panalangin nga atong gihandom. So di pwede nga, magpupan na kita pirmi. Na gusto magkakag-success. Gusto magkakag-upgrading. Gusto magkakag-galambuan sa mong kinabuhi. So kinanglan sa to, sundo na to ang plano sa Ginoo. Sakit man o dili sa pagkakaron, apan sa kaulahian, kalipay kadaugan. Yana rin na siya. Kinanglan kabaluta mag-sacrifice. Because it will give us good price. Hello? The longer we sacrifice, the greater is the price. Again, the longer we sacrifice, the greater is the price. Pila ka years? 13 years ang pag-sacrifice ni Joseph. Because 17 years man siya, ipadayag dito nga mo na indam ko. And then 30 years siya na himong governor. So 13 long years ang iyang pag-sacrifice. Pero unsa may price? Higher price. Himong governor. Next Next na Pharaoh ang iyang ranggo. Sa to dili niya tugutan nga si Benjamin muuban. Kay mahadlok siya unsay dangatan nga mahitabo sa kang Benjamin. Let's proceed sa paingon. So Jacob's sons arrived in Egypt along with others to buy food, for the famine was in Canaan as well. So niabot na taon ang napulo ka anak ni Jacob dito sa Egypt, aron lang pagpalit sa pagkaon. Kaya naalagi na saving si Jacob. Sa ito, dako-dagi ko tingot savings kay sila kung tanan mga anak niya napulo. So di lang dito, gagmay ang ilabit-biton, kay kung gagmay ang bitbiton, dali na ito mahurot, o niya, daghan ba sa igsuon. Imagine for 7 years, di lang kayo 1 month or 1 year, 7 years. So muna nga, kinanglan nga naatay enough savings for long years. Hello? Enough savings for long years. And you know what? This is something also to do with this revelation that God gave me. That our giving to the Lord is like depositing in the bank of the Lord. Amen. Ang atong ipanghatag sa Ginoo, nga hindi pangayo, it's like savings. It's like share capital in the kingdom of the Lord. That during the time of needs, we can loan or withdraw them. So ang bangko sa Ginoo, wala na kinaglag security guard. Amen. As long as we deposit it by faith, it is safe already in the kingdom of the Lord. Sa lagi akong testimony, 2 years or 3 years lang to nag-support sa ministry. Pila discount nila nakabalik o pala 500,000. Kung nagbangko ka nga ba kadako ang imong ma-savings? Dili. Ipadang ko na sa Ginoo sa ako. Nagbitbit siya subri nga baga na puti puno siya. Yatag sa kuwa. Tapos balay house na yun. Nga nakadjot lang adam. Kulun sa man to kasabot. Nga dito. Kaya nakapalit siya o balay, naka-discount of 500,000. Within a span of 2 or 3 years. Marag 2 years na to siya. Why? Di sa bangko sa Ginoo,
The banker knows how to release the money. Dumdum ko itong sa ABS-CBN itong may banker. Sa itong nasa Chris Aquino, ito na banker. Deal or no deal? A deal or no deal. Oh. Isa man, higher, lower. So, ang banker din dito, sige, money. So, ingan na siya. In the bank of the Lord, we are given great favor. During the time of famine, God will not allow us to be starving. Dili mo tugot si Lord nga ayatang pagutman. Amen. Hallelujah. So, sa imo na lang ko mag-savings, Lord. Wala po kay personal saving. Di po na maayo. Doble, natay savings sa Ginoo, na po tayo savings diri sa kalibutan. Amen. Hello. Di kay atong savings tuwa sa Shopee, tuwa sa Timo, tuwa sa Lazada. Oh, wrapper, package na. Oh, packaging ra atong nakita. Oh, mas kampa ka. So we should be avoiding that to happen. We should be wise para we can be like Jacob, can able to buy foods matud pa for long years. A famine test. Na ay kagutom. Dili, sana dili aksidente. It's intentional. Para nga kita maka-ready o maka-learn tag savings. Amen. Hello. Sa tuingon ni Peter Tan, sana Chingkitan, mag-savings ka kada semana or kada adlaw, imo na ikuan kada tuig, dako na kada imong savings ayaw o kanang huna-huna nga apiki ako mong kaon. Forget it. Kasi ka huna-huna, sige ka kuot-kuot ato, wag ipon. Hello. Diba? Muna, abot na kasi mga mama diri na mahilig bitog sa lipit. Nakikwarta sa lipit. Kalugi, nakalimutan ko kasi sa lipit. Ka-experience ko na. Nako gipangita. Piting pangukay nako. Wa na ko nakita ang akong gipangita. Ang ako nakita, ang akong nasuksok. Ko abi na ko wa na ko kwarta. Apa man di ay. Hello. Nga naman, during famine test, we are tested by the Lord. If we can handle it by using wisdom, by saving some amount para sa future. Hello. Okay? Kung di ta kabulog savings, ang udato o mabulahan kadturagyo mga negosyante. Hello. Let's proceed. So savings for the future is so important because when famine comes, you can have food to eat not through begging, but through your savings. Kinanglan kuno kabalo jud ta tigom para sa atong ugma. Kay kung maabot ang kagutom, matuntag pagkaon, makakaunta, dili pinagispag pangayo. But through your savings, through our savings. Butong sa una, lugi-anan. Grabe yung lugi. Agoy, expect nga ka nga napuno na. Pag-alasan ni mo, nigaan na. Abi ni mo, bug-at pa kadaghan na lagi. Agoy, ikaw nga nalugi. Naglugi. Luging-lugi. Pero ting alkansiya. Expect ka. So muna, we have to have this wisdom na save ang atong lugian. Walay mo kutkot, walay mo kawat. Amen. Zato, mag-invest sa gingarian sa Lord. Para nga, sure ang atong investment. Amen. Hallelujah. Learn to practice savings monthly. Kung naay weekly nga income, mag-savings o weekly. Para nga,
di ka maglisod. Di kay, sweldo ka ron, kurot na 3 days after, magsige na din pangutang pagka 4 days after. Kung unsay na adiha, maoy, budgeta. Kung dili pa kayag, isda nga mahalon, bulinaw tamba, nagbantahalan sa. Bulad-bulad sa inom lagdagang tubig aron dili mag UTI. Spending too much is not wise. Ang paggastog sobra dili yun maalamon nga pamaagi. Hello. So ingana. Pinakaron hapit ang New Year. Perting daghan ng pagkaon sa lamesa. Kay mo lagi palihi lagi. Wala ba na sa Bible? Sa to, do not be conformed to this world. Ayaw pag-uyon-uyon sa kalibutan. Be it transformed. Kinanglan ang atungan na na-transform na. Abundan siya isa kadlaw do kaadlaw. Pila kaadlaw. Wala na. Wala may masundo na to sa lupon na. Musilingan may handa ako pa ni palupon. Hello, di ba? So let's proceed to the next one. Our topic is about famine test. Okay, let's proceed to the next one. So health test. Usahay pa good na i-famine test unya na pag-health test na to nagsakit pa jud ta. Naapa sa kalisdanan, naapa sa balatian pagka lisura. So King Hezekiah was sick to death. Si King Hezekiah nagsakit o ikamatay ang iyang balatian. He seeks God through praying. Kung sulayan tas atong lawas na naibalatian, kung sa may atong pamaagi, magpadayon ba ta sa pagka masakiton nga wala tay buhaton? Ito, si King Hezekiah, nangita siya sa Ginoo, nagampo siya. Ang sadik ni Lord, dungagan siya 15 ka tuig. Giayo siya ni Lord. Nga naman, wala siya nagsalid sa iyang kaugalingon. Wala siya nagsalid sa iyang kwarta. Kaya hari mo siya namin sa kwarta. Nag-ampo siya sa Ginoo. Tingnan sa Lord, kabalo, di ka na ko. Nagtinarong ba iko galagad yun? Nag-ampo ba ikunin mo? Ang saingon ni Lord, ay saya balik ka ang hari. Tingnan, nadunggan nako ang iyang pag-ampo. Nakita nako ang iyang mga luha. Nakita nako ang Lord. Naghilakid siya nag-pray. Tungod sa iyang balatian nga ikamatay. Hilakid siya nag-pray. Huwag mo kabante ka na maghilak mo. Maghilak mo mag-pray. Lamig kayong pumati. Di ba? Maghilak ka mag-pray mo, nagipangita ni Lord sa tuwa. Di kay gasimag na itong mata. Paghilak niya pray sa to, ingon siya ka Isaiah, balik sa hari. Nanas Isaiah dito sa tungas palasyo, sa balik dito. Ingna di na ang hari. I have heard your prayers. Ako nadunggan ang imong mga pag-ampo. I have seen your tears. Ako nakita ang imong mga luha. I will add your years. 15 years. Wow. Ano man? Ang puhunan, mangita ras Ginoo. Di kay mangita bikil. O say masakit to, mangita magbikil. Ay, kung surong na, ha? Di ba? Ayaw pangitag bikil, mangita sa Ginoo. Amen. Mangita sa Ginoo, grabe. Ibubos Ginoo, tiapos Ginoo, hilas Ginoo. Kanagit ka to. I have heard your prayers. I have seen your tears. Hindi mo ko ba sa'yo? Dunggan ako yung mga pag-ampo. Nakita na ko yung mga luha. Dungagan, ayokong taka. Kung dungagan ako 15 katoy. So, health test. Kung magbalatian ta, pag-ampo lang, aron maayo ka. Ito ako sa, hindi test, isulayan ko. Akong heart. Nag-enlarge ko, no?
ang pneumonia na ay sa to ka ng fatty liver nga mild na pud kuno. Kinanglan mapahuway ko. Di ko mukaon ani, ana. But my faith is greater. Hello. Mukaon man po ko itong ginubinili kay ko nga, Lord, ikaw mag-sanctify ani Lord ba? Kay lisod mo ko na, dili ka pwede, di ka pwede, halos na ng tanan pagkaon, di pagkaon mo. Hello? Sa mo to? Ang sabi, disobey ko sa instruction sa doctor. Pero nag-obey ko sa instruction ni Lord. Amen! Hello? Nag-disobey ko sa instruction sa doctor. O sa mga instruction sa uban. For my health ko no lagi. Pero akong gi-obey ang instruction ni Lord by faith, God healed me. Amen. Because health test, asa man ang atong pagtuo. Naaba sa medicine o naghatag og medicine nga akong Ginoo. Amen. Hello. Muna na yung mga panahon nga nai-atake sa kaaway. Nai-atake sa kaaway. I-pray lang. Dili man ka mag-pray kung pagtuo. Salamat sa Ginoo na isa ito na rescue na di karon. Mabata. Sa diyan nag-ampo ko nanawag ko mga kuno ito wali alam. So ampo. Gipakita jud gipakita gid sa Ginoo through vision unsay effect aning tutho. Mura siya kristal nga bato. O naay bato nga mga puti-puti na isagol-sagol nga nanggawas. Sa di nag-ampo ko. Kami ni Queenie, nag-ampo ta ko yun. So siya nakita, so protil na ko ang reaction. Bag espiritu sa tutho ka to, ituto na. So, uto nga, nanggawas ang isa, diba bututo na. Ang kanan ang espiritu sa mga diwas, sumuto, grabe ko, isuka na sa bata. Ang nanggawas na sa bata, ang pangtutho, ng mga spirit, hindi mao. Na-rescue ang bata. Nga naman, health test. We have to believe God. Believe the instruction of the Lord that He can heal anyone. Sa to, i-cast out ang evil spirit. Matthew chapter 10 verse 1. And God called His 12 disciples and gave them authority or power to cast out evil spirit or unclean spirit or demon spirit and heal all kinds of sicknesses and diseases. Kung dili ma-cast out, walay healing. So, health test. Kung sa ba itong saligan? Imagine na, kung sa doktor, ang doktor na busy pa. Kinapay gi-aptiman nga ilain nga pasyente. Ang nurse, apan sa Ginoo, automatic ang rescue ni Lord. Hello? Tawag lang ka, Lord. In Jesus' name, mag-review ka. Automatic. Wala na yung gadaghan pa nagpila. Layo na ba kas Ginoo? Ulangit na ka. Amen. Health test, ginatest ni Lord. Kitang tanan mo agi balatian ka, ginatestingan ta ni Lord. Kung unsay atong pagtuo pagsalig sa iya. Dituo na bata, ug mupatuo bata sa iyang pulong. Job, whole body has sores or boils. Tibok jud lawas niya nagnuka. Ulaw kay lagad si Ginoo, propeta ba ya si Job? Naman po sa alagad mo kinis Ginoo, nagsakit. Kuya mo nagsakit. Ay patang dili alagad si Rota ng malagad. Wa patang balatian. Si Lord kabalog yung ikin sa intestine. Dita mo just, nagabaan siguro na, ba't ako nagsala? I-test na dahil. So yung asawa, itong luwan ng Ginoo. Sa mga ikaw rin matarong rin sa itong dapit niya. Ikaw pinaingana. Ulaw, ina. Ang sa ni Job. Should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? Siya, dawaton na ba na itong mga ay mga butang gikas Ginoo? Dili na ito dawaton ang mga dili maayo? And all this Job said nothing wrong. Once gani nga ang atong, kung ako nagbabati, positibo, bisag negatibo na ang sitwasyon, congratulations. Imong pagsalig si Ginoo ni increase na. Nakailan na jud kag ayes Ginoo. Di siya mo pasakat. Muna ila-ilahan Ginoo para sa word of God. And not only through the word of God,
but through His presence. Because the Word of God is like food, and the presence of God is like water refreshing us. Amen. So dili man pwede nga, sige lang tagkaon, wala inog-inog tubig. Muna pangita ang presensya ni Lord para ma-refresh ta. Not only the Word of God, but the presence of the Lord. Seek the Word of God and seek His presence. And we could not able to feel His presence if we have no effort. Kinanglan mag-effort ta, magtiyaga ta. Forgetting everything, aiming to feel the presence of God. Aiming that you can able to reach to the place where God is. Amen. Hallelujah. So, duha itong na-take up karon, family test and health test. Sa din dito ko sa katong domingo nagwali ko dito sa Carmen. Na isa marag sa itong lalaki. Marag kasi pingit, di gid smile. Oh, nadungog ko ta siyang sugar. Pero puno kaya po niyang plato. Ano, hinahinay na siya o kaon kay murag iya pang kakonon iyang lawas, iyang adjuston iyang lawas. Kupatugan ni ra nga ina. Hello. Nga naman. Oo. Kaya man di punta kung dako ta pagtuo natay pagkuan sa Ginoo. Wala guys, ang advice ako, pero salamat sa Ginoo, wala na ko gi-feel nga kuan. Ano man sa to? There is healing in God's presence. There is healing in God's word. There is healing if we draw near to God. Na ay kayo kan kumudot-dot sa Ginoo. Let us pray. Oh God, glory to your name, Jesus Christ of Nazareth, the King of Kings and the Lord of Lords, the mighty God of Israel. Thank you so much for revealing your words to us, O Lord God. Hallelujah. About family tests. That Lord, you will split the family. 2 in favor of you, and 3 against you, or 3 in favor of you, and 2 against you. Hallelujah. Through doctrines, through principles, or through anything, O Lord God. Hallelujah. And we should not be surprised with that, O Lord God, if that's happening in our family, na ay guyurunon sa pag-alagad, na ay mangguyod sa pag-alagad. Hallelujah. Thank you, Lord, for testing our health, to increase our faith, to let us know that your healing power is still effective, O God, even until now and forever. Blessed be your holy name and your holy words, O God. Sanctify and bless this for the hallelujah, for the good, hallelujah, condition of your people, O God, in all aspects. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen.